Maibabalik po kaya yung kinuha nilang health arrears para sa PhilHealth ngayong hindi na implemented yung pagtaas sa PhilHealth contribution? Unang-una mga master, yun pong hindi mai-implement na pagtaas sa PhilHealth rate contribution rate ng PhilHealth ay para po sa taong 2023. Ayon kasi sa Universal Healthcare Law, dapat ay maging 4.5% na ng basic pay ang PhilHealth contribution ngayong taong 2023 mula sa 4% noong taong 2022. Ang hindi po pag-implement sa bahaging ito ng ng Universal Healthcare Law ay para lamang ngayong taon. On the other hand naman, yun pong tinanggal o yun pong nakadeduct sa ating pong sahod noong pong November na siya pong tinatawag na PhilHealth arrears ay siya pong para sa taong 2022. Noong June kasi ay naglabas ng memorandum itong PhilHealth na sila ay mag-implement na sa tamang rate ng PhilHealth contribution ayon sa Universal Healthcare Law. Kaya mula po sa 3% ay ginawa po nila itong 4% na simula po June. So dahil yung kanila pong implementation ng 4% PhilHealth contribution ay dapat daw magsisimula sa January hanggang December. Kaya yung mayroon pong 5 buwan from January to May kung kailan nananatili sa 3% ang PhilHealth contribution, nais ng PhilHealth na yun ay kanila pong kukunin, kanila pong kukuliktahin. Kaya nga po nagkaroon ng PhilHealth arrears kasi mayroong 5 buwan, January hanggang May 2022, kung saan po o kung kailan 3% lang ang nag-i-deduct mula sa ating sahod, pero dapat sana ay 4% na base sa Universal Healthcare Law. So yun pong nakadeduct po, yung kinuha po nila na health arrears last year, hindi po yun maibabalik kasi yun po ay para sa taong 2022 at hindi po siya connected doon po sa inilabas ng Malacanang na suspension sa pagtaas ng PhilHealth contribution ngayong taong 2023. So yun po ang pagkakaiba nilang dalawa. So yun pong na i-deduct sa ating sahod last November para sa PhilHealth arrears ay mapupunta po talaga yun sa PhilHealth at hindi po natin yun mababawi.